Ayan guys, so hindi ko alam kung paano ako magsisimula pero dediretsuhin ko na. Naka-receive ako ng masamang balita ngayon galing kay Facebook. Sa mga hindi nakakaalam, nung November 21 na-hack yung aking Facebook account. Tapos yung hacker nag-post ng nudity. So naban yung ating Facebook page. Reason para mawala rin yung Facebook page natin na Jeep Dr. PH. Kaya kahit hanapin nyo yan sa Facebook ngayon, hindi nyo na siya makikita. So, tinry ko yung iba't ibang solution. Nag-appeal tayo. Lumapit tayo sa iba't ibang tao. Lumapit tayo sa PNP Cybercrime, sa NBI Cybercrime, etc. Lahat na nilapitan na natin. And ngayong araw na to, naka-receive ako ng email galing kay Facebook na wala na daw silang magagawa dun sa account. Actually, hindi na to hindi na to bot, hindi na to automated reply. Meron kasing mga taong tumulong sa akin para makausap ko mismo directly yung mga taga Facebook. So, mismong Facebook personnel na yung kausap natin. And actually, una-una nila akong kausapin last December 1 pa. So, December 15 na ngayon, ang tagal na naging proseso. And sa tagal na naging proseso na yun, dun lang din pala tayo mag-e-end up, guys. So, email nila sa akin, hindi na daw mababalik sa akin yung Jeep Dr. PH na page natin. So, mas sakit na balita yun, guys, kasi alam nyo naman, mula nung nag-vlog tayo, yun lang naman doon lang naman tayo nag-upload ng videos natin, kaya ang hirap magsimula ulit, guys, kasi ilang taon yun, mula before pandemic pa. Nauna lang tayo mag-upload sa YouTube, pero nag-upload din tayo sa Facebook. Pero ngayon, nakakalungkot na si Facebook mismo sinabi lang wala na silang magagawa just by that simple hacking incident. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, alam niyo na magkasunod na na-hack yung Facebook page natin tapos yung YouTube channel natin. Actually, tuwang-tuwa ako kay YouTube kasi masyado niyang mahal yung kanyang mga content creator. Na-hack tayo ng November 23. At the same day, November 23 na ibalik sa atin yung account natin. Ganun kabilis kumilos si YouTube. Ganun niya pinahalagahan yung mga content creators niya. Si Facebook, na-hack tayo ng November 21. Nagkaroon ako ng direct contact sa mga personnel ng Facebook ng December 1. Kasi ang hirap nilang kontakin. Tapos ngayon December 15, ang sasabihin lang nila sa akin, wala na daw silang magagawa dun sa account. Kasi permanent disable na raw yung account ko. Nag-send na rin ako sa kanila ng proof na na-hack yung account ko kasi pag na-disable ang account mo, ang pwede mo na lang gawin is yan, yung download your information na yan. Nung dinownload ko yung information na yan, dyan ko nakita at napatunayang na-hack talaga ako kasi meron dyan na details na meron akong login. May login yung account ko from US. Nung November 21 from US, Louisiana, US, tsaka Singapore. Siyempre, mag-e-effort pa ba akong pumunta ng Louisiana at Singapore? Tapos magpo-post lang ako ng nudity para i-ban ko yung account ko. Siyempre, hindi. Yun yung nakakalungkot. Hindi ba maintindihan ni Facebook na na-hack yung account ko? Bakit niya pinabayaang ban? Kaso wala naman ako magawa. Mahiling ko na lang sa inyo ngayon, guys. Kailangan ko yung tulong ninyo. Hindi ko alam kung active pa kayo na 543,000 subscribers ko. Hindi ko alam. Sa mga makakapanood na lang sana nitong video ko, please guys, patulong na lang po. Pa-like po yung ating bagong Facebook page. Ayan, Motorcycle World by Jeep Doctor. Hindi ko pa siya mapapalitan ng Jeep Doctor sa ngayon kasi 60 days before mapalitan yung bagong name. So, after 60 days or after 2 months pa bago ko mapalitan yan, gagawin ko rin siyang Jeep Dr. PH. Pero sa ngayon, yan muna guys. Pero dyan na ako mag-upload ng mga videos ko nung
tutorial, lahat ng tungkol sa sasakyan. Kahit sa motorcycle, mag-upload na rin ako dyan. Isang page na lang po tayo. Sana guys, tulungan nyo ako kung paano nyo ako sinuportahan noon dun sa ating Jeep Doctor PH na page. Sana maramdaman ko ulit yung support nyo ngayon dito sa bago nating page. Masakit, mahirap. Kasi ilang taon eh. Marami nagsasabi sa akin, start ka na lang ulit, gawa ka ng panibagong page, gawa ka na lang ng panibagong FB. Para sa kanila, madali yun eh. Kung Facebook account lang naman yung gagawin, madali lang. Kaso yung followers, 700,000 followers na yun guys. More than 3 years ko yung pinaghirapan. More than 3 years. Ang sakit kasi ganun kabilis lang wawalain. 'Di ba? Ganun kabilis lang nawala sa akin. Ilang beses ako nag-appeal kay Facebook na hacking incident to. Hindi ako yung nag-post. Meron akong proof na sinend sa kanila. Pero hindi ko alam kung bakit nag-end up pa rin sa kanila na hindi na daw nila mare-reverse yung decision na yon. Bakit hindi na nila magagawa ng paraan na ibalik yung account sa amin. Nakakalungkot. Nakakalungkot guys. Buti pa si YouTube. Isang report lang namin. Mismong araw na yon, ganun kabilis na naibalik sa amin yung account. Samantalang si Facebook, wala. Nakakasama lang ng loob. Kasi never ako nag-violate ng community standards nila. Ngayon lang ako nagkaroon ng violation. Hacking incident pa. Pero bakit hindi nila ma-reconsider? Bakit hindi nila ako mabigyan ng another chance? May proof naman ng hacking incident eh. Buti sana kung wala akong proof, kung nagpapanggap lang ako na nahack ako. Hindi ako gumawa niyan, tapos makikita nila yung device na ginamit. Kasi doon sa download yung information guys, makikita doon kung saan yung location, kung anong IP address, kung anong device yung ginamit, anong oras nangyari. Nangyari siya guys, 11:35 ng gabi, natutulog na kami ng pamilya ko. Nahack ako. Ang login sa Louisiana, US. Hindi ko nga alam kung saan yung Louisiana na yon. Alam ko lang US siya. Tapos after ilang minutes, meron namang login from Singapore naman. Diba? Kitang-kita naman sa kanila naman galing yung information na yon. Hindi ko naman kinreate yun eh. Kasi pag dinownload mo yung information na yan, download yung information na yan, lalabas yan. Yan, dyan lalabas lahat yan. Sa kanila rin galing. So, sila rin yung nag-provide ng info. So, bakit yung info na pinrovide nila sa akin hindi maging evidence na nahack ako? Yun yung nakakasama ng loob. Nakakalungkot. Kasi nahack tayo, kahit sino nakakaranas niyan eh. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, ang US nga, yung Pentagon, nahack noon. Napakatindi ng security niya, nahack nung I love you virus. Ako pa na ordinaryong tao lang, na wala naman akong ganun ka high technology defense laban sa mga hacker. 'Di ba? Bakit hindi ma-reconsider ni Facebook? Yun yung nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot, guys. Kaya please, hanggang ngayon nag-i-email pa rin ako kay Facebook. Hindi ko alam kung papansinin pa nila yung email ko. Pero sana na lang guys, tulungan nyo ako. Mahirap yung pinagdaraanan ko ngayon. Ang bigat. Ang sakit sa kalooban, pero wala akong magawa. Tanging magagawa ko na lang guys, please palike po. Palike na lang po muna guys yung aking bagong page. Pa-follow po. Pa-share na rin po ng mga videos ko guys. Yung share ninyo, yung comments ninyo, malaking bagay po yan sa page ko. Sa Jeep Doctor PH na page. Ilalagay ko na rin po yung product, link ng aking Facebook page dyan sa video description and then sa pin comments. Please guys, pa-support po ng bago nating Facebook page. Motorcycle World by Jeep Doctor. After 60 days guys, gagawin ko rin siyang Jeep Doctor. Kailangan lang muna magpalipas muna ako ng 60 days bago ko siya palitan po ulit. Maasa ko guys, natutulungan nyo ako ulit this time na makabangon. Masakit yung pagkakadapa ako guys. Sobrang sakit ng pagkakadapa. Pero naniniwala akong tutulungan nyo ako. Tutulungan tayo nung nasa taas guys. Pag-pray nyo ako guys, salamat po.